Hello everyone! Alam ko na ito ay magiging very informative po sa mga nais na pumunta ng Philippine Consulate sa Calgary. So galing po kami last October 10 at nakakuha po kami ng schedule ng 1:40 at 1:50. So ayan, nagta-travel na po kami papunta ng Calgary. Kami po ay galing ng Red Deer. So mahigit 1 oras at kalahati po ang aming travel bago makarating kami doon sa Philippine Consulate sa Calgary. So ano nga ba ang kailangan naming kunin? Para po sa aking anak na 16 years old na magta-travel po na mag-isa, ni-require po ng DSWD para mabigyan siya ng DSWD clearance ang Affidavit of Consent and Support at yun pong Special Power of Attorney or yung SPA na tinatawag. So, kasabay po niya yung aking stepson na 18 years old na para lang po makasigurado kami, kukuha naman po kami para sa kanya ng Affidavit of Support and Guarantee. Yung stepson ko po, ang kanyang visa ay visit visa. At yun naman pong aking anak na 16 years old ay student minor po siya dito. Bago po kayo pumunta, kailangan niyo po munang mag-pa-appointment sa website nila sa Philippine. Type niyo lang po sa Google, Philippine Consulate Calgary. Pero ang alam ko sa gawing Toronto, meron din po dyan. So, i-type nyo lang po, ibukas nyo lang po yon, makikita nyo na po doon kung paano po mag-book ng appointment. About naman po doon sa mga forms, may downloadable forms na rin po kayong makikita doon na magagamit. Ngayon, kung hindi po akma sa inyo, pwede din naman po kayong mag-create. Sagutin nyo lang po yung mga tanong na nandun sa may forms. Tapos, pag dinala nyo po dito sa consulate, dapat okay na siya. Ngayon, kung meron po doon na kailanganin ng witness, yung mga witness lang din po doon na mga nagpapagawa din o magpapa-affidavit din, yung mga nandun, pwede na pong maging witness. So, yung about naman po doon sa kung padadala nyo po, hindi na kayo babalik, pwede po kayong bumili sa Express Post o kahit anong mga prepaid na mga email po nila para po yun. Kasi pagkatapos po kasing maidala dito, 7 business days pa bago nila isend sa inyo pabalik. So dapat po may handa na po kayong Express Post mail or kung ano po yung pwede na mga prepaid. Kung wala po kayong dala, meron po dyan sa 3rd floor naman na mabibilan. So dati ang tanong ko, nako, paano ba yung magnonotaryo? So, yan po, sa mga nag-worry, huwag na po kayo mag-worry, basta dalhin nyo lang yung forms na may sagot na, sila na po bahala doon, included na po yan parang 32 po mahigit. So, ito na po yung Cambrook's College. So, dito yung Philippine Consulate. Yan. Dito kami dadaan dahil under construction. So, ayan sa harapin ko. oo nga, Philippine Consulate. Ito na. So, bawal mag-video sa loob. Hanggang dito na lang po muna. Wala nang dahon yung puno. So, yung mga pupunta ng Philippine Consulate, dito kayo pwedeng mag-park. Dito. Ang tricky dito, paano ka mag-bayad ng parking. Kasi wala namang hinuhulugan. So, ayan. Early bird app, punta ka sa Google. Doon makikita mo na. Pag tinanong yung zone, ayun no, 3434 yung zone niya. Dito, makikita mo dyan. Yan. So, dito pwedeng mag-park. Pumunta kayo ng Philippine Consul. Ayan. Tapos na po kami sa Philippine Consulate. So, may tower sila doon, no? Uwi na kami. Mga nasa $32 po yata mahigit ang bayad ng bawat ipapa-affidavit ninyo. So, makikita nyo po yun sa website at ayan po kami uuwi na. So, sana po nabigyan ko po kayo ng mas malinaw na explanation kung paano po yung mga worries ninyo
Kasi yung iba iniisip kailangan pa palang ipanotaryo. No, hindi na po. So pagdating doon sila na po ang bahala sa lahat at napakabait po nila doon. So accommodating po sila at actually po 1:40 to 1:50 ang aming schedule pero 1 pa lang po pwede po kayong pumunta ng mas maaga kung wala pong tao, i-entertain na, ka na po nila. So ganun lang po kadali kaya yung mga mangangailangan po lahat ng services nila, tingnan nyo lang po dun sa website. I-type nyo lang po sa Google, Philippine Consulate Calgary or kung Toronto po kayo. At saka po pala magdala na rin po kayo ng Xerox ng inyong passport, tsaka ng inyong ID, pagsamahin nyo na po. So sa bawat documents po na ipapanotaryo ninyo or affidavit ninyo, tigi-tigi isang kopya po. So bawat isang affidavit po dapat may dala po kayo ng 2 copies each. So yun po, pagsamahin nyo na yung passport nyo tsaka yung ID nyo na naka-Xerox. So yun lang po. Salamat sa Diyos. Thank you for watching. Sana po na-inform ko kayo mabuti. Bye!